I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabisnes. It's 3:51 AM na po ng madaling araw, mga kabisnes naming minamahal. Ayan, nagkimpla ko ni Bay ng energy. Medyo na mga kabisnes ha. Ito, patungkol to dun sa SIM card mga kabisnes, no? Hindi ako dito sa, patungkol dito sa SIM card na to. Parang hindi ako makamove on ba. Alam niyo yung live kanina ni Clarissa, kagabi, ni Clarissa, mga kabisnes. May comment kasi rito, no? Eto, ayoko na sanang talakayin ito, mga kabisnes, kasi mahirap din po sa akin yung nangyari na yun. Pero, hindi po talaga maiwasan, mga kabisnes. Kasi, ewan ko sa mga taong tong pilit inuungkat yung bagay na yun. Hindi ko sila maintindihan. Ay, nakita yung bra. Sorry. Hindi ko alam kung alam mo yun, hindi ko maintindihan mga kabisnes kung saan nanggagaling yung mga nila, ang kakapal ng mga pagmumukha nila. Honestly, nagsimula lang to nung itong nangyari sa akin is matagal na, di ba mga kabisnes? 2023 pa. Nagsimula lang tumaungkat dahil sa matandang kulubot na si Okray. Sorry kasi alam niyo yun, yung andun yung katotohanan mga kabisnes, na kung hindi siya nagsimulang ungkatin yan, yung bagay na yan, wala naman sana diba? Kaya lang inungkat niya. Shoutout sa'yo, Inday Okray. Happy yarn, no? Kasi mga kabisnes, nitong, kung naalala nyo, nung nakaraan na nag-vlog ako, biglang may sumagi sa utak ko patungkol dun sa nangyari sa akin. Ganito kasi yun mga kabisnes. Yung nangyari sa akin noon, dati is picture lang kasi yun, picture. Tapos, yung namba-blackmail na siya is through video call na. Pero, wala siyang boses at yung niya is wala. As in, naka-off yung camera niya. Tapos, pag ino-on naman niya, is black lang ang lumalabas sa camera niya. Nakakapagtaka man makabisnes. Pero, alam mo yun, nung panahon na yun, sobrang takot ko. Kasi sinendyan na sa akin yung profile ni Papa Dins. Nagtataka ako, bakit kilala niya si Papa Dins? Yung ginamit kong account doon, ang account na yun is Junjun ang pangalan. Yung account na yun kasi mga kabisnes, isa dyang 5 lang yung ko doon, friends. Sa probinsya, puro babae pati. At pinagkakatiwalaan ko yung mga kaibigan ko na yon. Kasi nga, dami account ko yun. Ang tanong ko talaga doon, bakit kilala si Papa Dins? Samantalang, walang conversation doon. May conversation kami ng kaibigan ko, pero hindi about sa kabisnes. Kumustahan lang doon sa probinsya, ganun-ganun lang talaga. Yun lang yung conversation namin doon. So, parang, doon ko naisip mga kabisnes. Kasi, nung nangyari yun sa akin na, blinak ko kasi siya agad Tapos, ang nangyari doon, kinontak yung nanay ng ex ni Paps, doon isinend yung patungkol sa akin, which is nakakapagtaka, nakilala nung taong yun na nang scam sa akin, yung nanay ng ex ni Paps. Ako nga, hindi ko kilala yan Tigit sa lahat, hindi ko pa friend sa Facebook or whatsoever. As in, hindi ko alam kahit Facebook account yan. At yung mga sponsor, mga business, mas lalong nakakapagtaka. Kilala yung mga sponsor. Diba? Bakit? Bakit kilala? Bakit kilala sila kuya, sila ate, sila Paps? Mga kasama ko, sinindan sila Kuya Damo, sila Ate Mengay, si Nika. Sinend doon sa kanila. Ang tanong, paano nalaman? Sabihin na natin na mga kabisnes, diba nasa social media ko. Pero imposible
naman, kasi bago lang naman ako sa ka-business, posibleng kilala agad or nakilala ako bilang ka-business. Ano yun, coincidence? Ganon? Diba? Tapos ngayon, may mababasa akong comment sa live mismo ni Clarissa. Ito, wait lang. Sabi ni sino ba kasi yun? Sabi nitong si Mingay Beatrice. May balita nga po ako, may dalawang involved sa nangyari kay Junjun. May ganon. Sabi niya. May dalawa daw involved sa nangyari kay Junjun. Sabi, natanong ko sa sarili ko nina habang nabasa ko to. Kasi sinend lang din to sa akin mga kabis. Ayan o. Obvious na nasa ano siya. Nasa, takpan ko na lang po yung profile nun. Obvious na sinend lang sa akin. Nagtaka ako. Paano nyo nalaman na may involved na may dalawang tao daw involved, dalawang involved sa nangyari kay Junjun? Mga ka-business, doon ako nawindang. Nakakawindang mga ka-business. Paano nangyari yun? Nalaman niya yung patungkol sa bagay na yun. May dalawa daw involved. Ako nga, clueless. Sobrang clueless ako mga ka-business. Sa bagay na yan. Buti pa siya alam niya, itong Beatrice Mingay Beatrice. Buti pa siya alam na may involved. Samantalang ako wala. Sila kuya, sila ate, lahat walang alam. Kahit asawa ko, hindi alam kung sino yung taong may gawa nun sa akin. Tapos siya alam niya. Dalawang tao raw. Tanong, sino? Sino yung dalawang tao yun? Sige nga mga kabisnes, tulungan nyo akong mag-analyze mga kabisnes. Habang nag-aano ako energy. Tulungan nyo akong mag-analyze sa mga pangyayari. Kasi, bakit babanggitin niya yung ganun? Tapos sabi ulit niya, Ma'am Clarissa, sino po kaya yung nasa likod ng bad memories ni JJ? Meron daw po involved doon, dalawa at may nag-utos. Ang tanong, mga ka-business, bakit sa mismong live ni Clarissa itatanong ang bagay na yon? Sige nga mga ka-business, bakit sa mismong live ni Clarissa itatanong yon? Bakit hindi sa vlog namin? Or sa vlog ng ka-business? Or sa isa man lang sa mga kasama namin? Bakit sa mismong live ni Clarissa nababanggit ang bagay na to? Di ba kayo nagtataka mga ka-business? Kasi ako sobrang sobrang eager na din ako mag-investigate patungkol sa bagay na to. Kasi biglang nag-ungkat eh. Inungkat nila eh. Sila naman nag-ungkat nito tulad nitong Ravina Yuste. Yung Ravina Yuste is dummy account. Tapos deny na akala mo hindi namin alam. Napaghahalataan ka kasi. Marami kayo. Obvious na obvious. Minsan kasi baguhin nyo rin yung format para hindi naman napaghahalataan. Kaya nga lang, halata pa rin dahil yung mga account news, tagi-ilang buwan lang nagawa. Diba? Kaya napaghahalataan pa rin kayo. Tapos, sabi naman nito sabi ni Chikadora, kilala ko yan, Beatrice, pero sarado po yung aking mouth. Baka sumikat ako bigla. O, diba? Kilala niya daw. So, parang, ang nangyayari nito mga ka-business, itong Chikadora may alam. Sabi niya, alam niya raw eh. Tinutukoy. Pero kilala niya raw. Pero, sarado daw yung mouth niya.
So, ibig sabihin, mga kabisnes, itong mga taong to, ay talaga nag-imbestiga, no? Ang galing. Ang galing nila, mga kabisnes. Imagine niyo yun, yung mga bagay na ganun. Ang layo ng mga issues, ha? Yung kay Okray, issues niya lang is hindi daw si Kuya yung nag-announce. Doon siya nagalit. Bakit hindi si kabisnes ang nag-announce na umalis na siya bilang reactors? Ito naman si Clarissa, sa kanya naman is, bakit sinira daw yung pangalan niya? Hindi ko alam kung saan sinira yung pangalan niya. Bakit ginutay-gutay ba yung pangalan niya? Hindi ko alam. Sa tinutukoy niyang sinisira yung pangalan niya. Isira naman na talaga. Charot. At ito naman kay Aningat, sabi, ginagawa ng issues na naninira daw siya sa kabisnes. Sa tingin mo kaya, Aningat, tanungin kita, magsasalita ba kami ng ganun? Mumurahin ka ba namin ng ganun na lang kung wala kaming ebidensya patungkol sa'yo? At kung hinahanap mo na gusto mong ilabas namin yung ebidensyang yon, hindi kami tanga, hindi kami sira ulo, higit sa lahat, hindi kami bobo para ilabas yon in public. Lalabas namin yon kung maghaharap sa husgado. Kaya nga lang, dismiss. Diba? Dismiss. So, walang mailalabas. No? Clear? So, ito na. Dahil nga sa tawag rito. Dahil nga dun sa comment ng Chikadora, parang mas lalong naging, mga kabisnes, nagiging malinaw paunti-unti sa akin ang mga bagay-bagay. Tapos, sabi naman itong Judge Palacol, yan mahirap dyan, Beatrice, may mata, may bibig, pero di nila magamit sa loob ng kubo, sa labas lang ginagamit dahil sa utang na loob. Pinagsasabi na itong Judge Palacol na to. May mata daw kami, may bibig. May mata naman talaga kami bibig. Kung hindi namin ginagamit, bakit sobrang ingay ko? Bakit nakakapagsalita ko ng ganito rito? Kung hindi namin ginagamit yung bibig namin. Tanga. Walang utak. No? Judge Palacol, Mr. Dami. Daming account. Hindi nagsasawak kakagamit ng dami. Parang tanga lang. Duwag kasi, mga kabisnes, kaya tago-tago lang din sa tago-tago lang din baga sa tago-tago lang din sa dami kasi takot, duwag. Gaya sabi nga ni Clarissa, wag lang kayong magbabanggit ng pangalan. Okay lang mag-comment-comment kayo, wag lang kayong magbabanggit ng pangalan. Duwag, Clarissa, duwag. Inahamon kita, magbanggit ka ng pangalan. Ayaw mo kasi takot ka na baka foul ka, na magbabanggit ka ng pangalan. Tanga. Diba? Obvious na obvious yung ginagawa mo. Para ka lang diba? Mismo sa live niya yun kanina, mga kabisnes. Nagbanggit siya bago matapos yung live niya. Kaya nakakatawa. Diyos mio, Marimar. Diba? Tapos sabi niya, may balita nga po ako, may dalawang, hindi, tapos na pala yan. Tapos, wait lang. Hanapin lang ulit ko lang sa mga kabisnes kasi medyo marami kasi itong mga kabisnes Sabi nitong si Mengay Beatrice ulit, pa-NBI na po sana nila yung SIM. Mga kabisnes, from the word SIM. Alam nyo na yun, di ba? Yung SIM card na may video. Para malaman. At least malalaman din ni Jay kung sino nasa likod nun. Managot ang dapat managot. Di po ba? So, ibig sabihin, mga kabisnes, itong tinutukoy nilang SIM card is patungkol pala sa akin. No? Base lang dito sa comment itong Beatrice. Mingay Beatrice. Ang tanong,
Anong karapatan nilang magkalkal? Diba? Mga kabisnes, anong karapatan nilang kalkalin yung nakaraan na yun? Mag-issue kayo ng, ang pag-usapan natin yung mga issues, hindi yung patungkol sa nakaraan. Kasi nangyari na yun eh. Sa tingin nyo ba hindi kayo mapafoul sa ginagawa nyo? Inuungkat nyo yung nakaraan na isang masakit na nakaraan sa buhay ko? Ikaw, Clarissa, tanungin kita. Kung ungkatin ko sa'yo yung nakaraan mo, yung nangyari sa'yo, alam mo yung tinutukoy ko, anong mararamdaman mo, Clarissa? Anong mararamdaman mo? 'Di ba? Ang sa akin lang naman, mga kabisnes, to, wala sila kasing karapatan. Honestly, wala silang karapatan. Hindi ko sila binigyan ng karapatan na ungkatin yun. Sila ate, sila kuya. Si kuya mismo, binigyan kong karapatan dati na i-vlog yung patungkol sa nangyari sa akin para maging awareness din sa mga taong katulad kong nabibiktima ng mga scam sa online. 'Di ba? Kaya ako pinayagan nun si kuya. Pero itong sila Clarissa, kasi nagbanggit nga siya dito, oh, at least malalaman din ni Jay kung sino nasa likod nun. So yung SIM card pala na tinutukoy nila o parang binabanggit nila is patungkol pala doon. Di ba, mga kabisnes? Oh, nag-comment na yung isang mga kabisnes, isang dummy account na naman. Mamaya kita re-replyan. Kasi, mga kabisnes, kung naalala nyo, di ba? Pinagmamalaki nila Clarissa yung SIM card. Di umano na may video. Doon nga rin ako nagtaka, mga kabisnes eh. May SIM card siya na may video. Di ba? Ginawa lang natin joke yun, mga kabisnes. Kasi saan ka nga naman talaga makakakita ng SIM card na may video. So, ngayon, Clarissa, Okray, kayo naman ang nag-ungkat ng bagay na yan, no? Hindi ko alam kung saan nyo napulot yung SIM card na tinutukoy nyo. Sana lang, hindi yan maging sa inyo. Hindi yan maging balakid. Balakid. Or hindi yan magiging way para kayo'y mabutasan. Kasi, kayo ang nag-uungkat niyan. Especially si Inday Okray. Sinimulan mong ungkatin yung nakaraan ko. Sana nga magharap-harap na tayo sa sa Tulfo, gaya nung sabi mo, Okray, magharap tayo sa Tulfo. Aantayin ko yan, at saka sobrang excited ako sa bagay na yan. So, honestly, sobrang excited ako pag nangyari yun. Alam niyo ba kung bakit, mga business? Ang dami kong rito, ang dami kong simula pa lang nung nagkasagutan kami, unang nagkasagutan, kasi kami ang unang nagkasagutan yan diba? Andun yung kung paano niya ginawang content yung nangyari sa akin. At kung paano yung mga tao niya, kung paano inalipusta, kung paano hinamak yung pagkatao ko dahil lang sa naging pagkakamali kong yun. Which is, alam naman ng lahat kung paano ko yung pinagsisihan at kung paano ko yung pilit na kinakalimutan. Diba, mga kabisnes? Sinisipon ako, sakit sa ilong. Tapos yan. Wala kayong alam. Wala kayong alam. Inday Okray, Clarissa, Rick Aningat, darating ang panahon kayong tatlo. Tingnan nyo. Magkakalaglagan din kayo. At malapit nang mangyari yun. Malapit nang mangyari yun. Huwag kayong mag-alala. Mangyayari din yun. Konting panahon na lang, mga ka-business. So, ayun lang naman, no? Sobrang lang ako ngayon. Hindi ako makatulog, hindi ako mga ka-business. Hindi ako maka-move on dun. Sa kakaisip baga na nasa kanila yung SIM card na sana daw ipakita na sa NBI para malaman kung sino yung At yung dalawang involved at may nag-utos daw. Meron yun dito sa comment nung
Wait lang ha. Sabi niya rito, oh. Nawala na naman. Basta ang sabi niya lang, may 2 involved at isang nag-utos. May nag-utos daw. Ang tanong, sino? Kasi may tumatakbo sa utak ko na isang tao na pwedeng, ay 2 tao na pwedeng gumawa nun. Nung bagay na yun. 2 lang naman pinag-iinalaan ko mga ka-business. Pero hindi ko i-voice out kung sino, no? Hindi ko i-voice out. Hanggat hindi ako sigurado sa bagay na yun. Pero may napagtanto na ako. At alam ko kilala ko ng tao na yun. Which is ano din, kayo na siguro balang mag-ano ng mga ka-business. Kasi ito na lang ang clue na ibibigay ko sa inyo. Kilala si Papa Deans. Kilala ang nanay ng ex ni Paps. Kilala ang mga sponsors. Kilala ang mga kasama ko. Kilala ang iba pang subscriber sa GC. Ang tanong, sinong tao ang naisip niyong pwedeng or may posibilidad na magagawa yon? No, mga ka-business, sino? So, yan, clue lang naman mga ka-business. Malay natin, dahil sa clue na yan, may may mag-voice out. May lalabas na naman. Shoutout sa inyo, Clarissa at Okray. Itago nyo yung SIM card. Tago nyo yung SIM card na may video na tinutukoy nyo. Yun pala yun. Tama pala yung mga comments. Kasi doon nung time na yun mga kabisnes, ang dami talaga nag-comments. Sabi talaga sa akin, Junjun, baka yung sinasabi nilang video is yung nangyari sa'yo. So, ibig sabihin, may point yung mga nag-comment. Marami talagang nag-comment mga kabisnes, hindi ko lang pinapansin. Hindi ko lang binigyang halaga or hindi ko inisip baga. Wala sa utak ko yun. Pero ngayon, nung nakabasa ko to sa live ni Clarissa, tong comment na to na pinasa sa akin, nang mabasa ko yan, sabi ko, so ibig sabihin yung SIM card pala na tinutukoy nila. Kasi sumagot daw dyan si Clarissa eh. Hanapin ko na lang bukas mga ka-business, no? Babalikan ko na lang yung live niya patungkol ito sa comment ng taong to dun sa live ni Clarissa. Kasi ang sinabi daw ni Clarissa na, ay opo, sana nga po. So, talagang may alam. 'Di ba? Kung ganun nga naman ang sagot niya. Kayo na bahalang humusga siguro mga ka-business to. Pagpasensya nyo na yung reaction video ko ngayon. Ito lang muna ni-reactionan ko. Kasi talagang hindi ako matahimik. Hindi ako at saka may nabasa kasi akong comment nung dati na ang may gawa daw nun sa akin, dun yata yung nabasa ko pero hahanapin ko lang mga ka-business. Pero ang naalala ko lang, ang may gawa daw nun is si Ilong. Which is si Kuya. Sabi ko, baliw ba kayo? Ni sa hinagap, hindi ko naisip na gagawin yan sa akin. Alam nyo yung mga nagko-comment ng ganun? Wala kayong alam. Higit sa lahat, hindi kayo yung nakakasama ng ka-business family, ng first family, araw-araw. Kaya kami ang saksing buhay, no, mga ka-business, kami ang saksing buhay kung paano at kung gaano kami kamahal ng ka-business family, ng first family. Kaya yung mga nagko-comment ng ganun, Diyos ko marimar, matakot naman kayo, uy, mga baliw. Sa dami ng iniisip ni Kuya, nila ate, sa dami ng iniisip nila na
Kasi ang nag-comment naman kasi nun, dami rin mga ka-business. Kaya di ko rin talaga maano kasi dami nga. Doon sa nagko-comment ng ganun, tanga ka. Sira ulo ka. 'Di ba? Hindi ako nagkakamali ayoko munang ayoko munang na pangalan. Hanapin ko lang muna mga ka-business. Pero doon sa nag-comment, ito lang masasabi ko sa'yo, tanga ka. 'Di ba? Tanga ka lang. Kasi mga ka-business, malayong gawin yan. At saka, Diyos ko Marimar, kilalang tao namin, sila kuya, sila ate. Diba? Kaya, yung mga nag-iisip ng ganun, Naninira. oo, yung mga naninirang ganun, walang maniniwala sa inyo kahit ni isang tao, wala kayong mapapaniwala kundi sarili nyo, ginagawa nyong tanga. Puro lang duda, wala namang patunay. Pero ako pa talaga pa may duda ako dun sa nangyari sa akin. Diba? Ang duda lang kasi wala namang. Wala pa nga tayong ebidensya, pero ayaan mo. Unti-unti na, oh. Wala nga akong, dyan eh. Bigla na lang dun sa pinasang comment kanina, bigla na lang naglabas na naman yung patungkol dyan sa SIM card na yan. Diba? Wala nangyari dyan. Pagkato siguro lang nahulog na nimo. Yun lang naman mga ka-business. So, God bless po sa ating lahat kasi madaling araw na rin po. Need na rin po magpahinga mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Please support po unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Siyempre po ang channel ng mga kagwangs, mga ka-business. Please support po. Ganun na rin po Vera Anglito Official. So, yun lang mga ka-business. Pasensya nyo na yung naging ko ngayon. Kasi talagang hindi ako mapakali, hindi ako maano talaga mga ka-business. As in, sa nangyari. Or sa nabasa kong comment. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Birabanat lang po tayo. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business,
Mrs. Ka-Business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!